am Pinoy Rap. I am Pinoy Rap. Para sa headlines, weather forecast, LPA, easterlies magdadala ng ulan, 2 lugar delikado sa init. Local news, Lagindingan Airport pamamahalaan ng Aboitiz Infra Capital simula Abril. Mahigit 1,000 pulis ipapadala sa PRO 10 para sa SUMVAC 2025. Top 3 suspects sa droga sa rehiyon, arestado sa Barangay Pagatpat. National news, nagpapadala ang PH ng rescue team para tumulong sa paghahanap ng mga naligtas sa lindol sa Myanmar. International news, idineklara ng WHO ang lindol sa Myanmar bilang top-level emergency na nawagan ng agarang pondo. Entertainment, Kim So-yoon nagsalita, itinituring ko ang aking sarili na duwag. Sports, B-League, Ramos na mayagpag sa pagbangon ng Levanga laban sa Koshigaya. International feature, European orbital rocket bumagsak pagkatapos ng pag-launch. National feature, The World Tonight, kumpiyansa ang abogado ni Duterte na mababasura ang kaso sa ICC. Trivia, ang Eiffel Tower ay lumalaki tuwing tag-init. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon at maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Abril 3, 2025. Ako yung tagapagbalita, Athalia Saniel. Local news, Lagindingan Airport pamamalaan ng Aboitiz Infra Capital simula Abril. Magsisimula na ang Aboitiz Infra Capital sa pribadong pamamahala ng lahat ng operasyon sa loob ng Lagindingan Airport sa Misamis Oriental sa huling bahagi ng Abril ngayong taon. Ito ay kasunod ng nilagdaang kontrata sa ilalim ng Public-Private Partnership na kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng kumpanya sa Malacañang Palace. Ayon kay Franz de la Fuente, Corporate Communication and Branding Manager ng Aboitiz Infra Capital, isa sa kanilang mga tungkulin ang pagpapalawak ng mga pasilidad para sa mga pasahero upang magkaroon ng mas malaking espasyo at mas maraming pasaherong ma-accommodate sa bawat biyahe ng eroplano. Dagdag niya, batay sa napagkasunduang PPP contract, ang pamamahala nila sa paliparan ay tatagas ng 35 years. Sinabi rin ni De La Fuente na sa unang bahagi ng airport development, inaasahang aabot sa halos 4 na milyon na pasahero kada taon at tataas ito ng 6.3 milyon pagdating ng Phase 2 ng proyekto. Mahigit 1,000 na pulis ipapadala sa PRO 10 para sa SUMVAC 2025.
Magpapakalat ang Police Regional Office 10 ng 1,266 na pulis sa buong Northern Mindanao upang siguruhing ligtas ang publiko sa SUMVAC 2025. Inaasahan ng pagdagsa ng mga bisita sa rehiyon ngayong tag-init, kaya't naglatag ng mga hakbang para sa seguridad. Ayon kay PRO 10 Regional Director Brigadier General Jason D. Guzman, ang pangunahing layunin ng operasyon ay palakasin ang mga hakbang sa seguridad at protektahan ng publiko, lalo na sa mga matataong lugar mula Abril hanggang Mayo ngayong taon. Binanggit niya na ang proaktibong hakbang ay naglalayong maiwasan ang anumang hindi inaasang insidente sa panahon ng rurok ng pagbiyahe. Maglalagay ng 357 na pulis sa mga simbahan, 215 pulis sa mga pangunahing kalsada at lansangan, 176 pulis sa mga transportation hubs, 192 nga pulis sa mga commercial areas, at 326 pulis sa iba pang mahalagang lugar kung saan maraming tao ang magtitipon-tipon. Bukod dito, patuloy na magpapatupad ng mga overlapping checkpoints, magdaragdag ng foot at mobile patrols, at magpalakas ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Top 3 suspects sa droga sa rehiyon arestado sa Barangay Pagatpat. Naaresto ng mga otoridad ang isang suspect na sangkot sa illegal na kalakalan ng droga sa Zone 1, Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City, bandang alas 12 ng hating gabi noong Abril 1. Ayon sa ulat mula sa City Drugs Enforcement Unit, 34 years old at residente ng parehong barangay ay nahuli sa isang drug buy-bust operation kung saan nahuli siya na nagbenta ng illegal na droga kapalit ng 500 pesos na buy-bust money. Na-recover mula sa suspect ang buy-bust money at 3 pakete hinihinalang illegal na droga na may bigat na 5 gramo na tinatayang mga halagang 34,000 pesos. Ang suspect ay nakalista sa top 3 priority list sa rehiyon para sa illegal na droga at matagal na siyang minomonitor bago isagawa ang operasyon. Ang mga Regional Forensic Unit 10 ay kinuha ang mga ebidensya upang magsagawa ng qualitative at quantitative examination. Ang suspect ay haharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 at kasalukuyang nakakulong sa Maharlika Detention Cell. Weather forecast. LPA. Easterlies magdadala ng ulan. 2 lugar delikado sa init. Ang easterlies mainit at mahalumikmig ng hangin mula sa karagatang Pasipiko ay nagdadala ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, isang low pressure area ang magdudulot din ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Palawan ngayong Lunes, ayon sa Pag-asa. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Ana Cloren Horda, ang easterlies ay magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Eastern Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Quezon, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Posible rin ang localized na pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na makaranas ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Samantala, Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panapanahong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na dulot din ng easterlies. A pedestrian lane is an interim or temporary pedestrian facility that may be appropriate on roads with low to moderate speeds and volumes. A pedestrian lane is a designated space on the roadway for exclusive use of pedestrians. The lane may be on one or both sides of the roadway and can fill gaps between important destinations in a community.
National news. Nagpadala ang Philippines ng rescue team para tumulong sa paghanap ng mga naligtas sa lindol sa Myanmar. Philippine Interagency Humanitarian Contingent ipinadala upang tumulong sa Myanmar na pagtapos ng lindol. Ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent ay umalis patungong Myanmar noong umaga ng Abril 1, 2025 upang tumulong sa search, rescue, and retrieval operations pagkatapos ng nakapinsalang 7.7 magnitude na lindol na tumama sa Myanmar noong Marso 28, 2025. Ang lindol na may epicenter malapit sa Mandalay, ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Myanmar, ay nagdulot ng malawakang pagkasira na nagresulta sa mahigit 2,000 na namatay at maraming iba pa ang sugatan at nawawala. Pinalala ng kalamidad na ito ang umiiral na krisis sa humanitarian sa Myanmar na nakapapekto sa milyon-milyong tao sa rehiyon. Bilang tugon sa krisis, ang international na komunidad ay nagsagawa ng agarang aksyon upang magbigay ng tulong. Ang China, India, ang Estados Unidos, Vietnam, South Korea at Russia ay nagbigay ng suporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga rescue team, medikal na tulong at pinansyal na ayuda. Halimbawa, nagbigay ang China ng $13.9 million na emergency aid na kinabibilangan ng mga pangunahing supply tulad ng tolda at kumot. Ang Pilipinas ay nag-commit ng tulong sa Myanmar sa pamamagitan ng pagpapadala ng 114 na miyembro ng team, kabila ang mga search and rescue personnel, medical assistance teams, at iba pang mga emergency responders mula sa ASEAN. Ang FIAC team ay makikibahagi sa mga kasulukuyang operasyon ng relief upang tulungan ang paghahanap ng mga nakaligtas at magbigay ng agarang humanitarian aid. International news. Idineklara ng WHO ang lindol sa Myanmar bilang top-level emergency na nanawagan ng agarang pondo. Ipinahayag ng World Health Organization na ang kamakailang lindol sa Myanmar ay isang top-level na emergency at agarang humihingi ng $8 million ng pondo upang magbigay ng life-saving trauma care. Maiwasan ang paglaganap ng sakit at maibalik ang mga pangunahing serbisyo pangkalusugan sa loob ng 30 days. Ang lindol na tumama noong Marso 28, 2025 na may 7.7 magnitude ay labis na nakaapekto sa gitnang Myanmar, particular sa epicenter malapit sa Mandalay, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa. Nagresulta ang kalamidad sa higit sa 2,000 na namatay, mahigit 3,900 ang nasugatan at tinatayang 270 na nawawala. Nasira din ang sistema ng kalusugan ng Myanmar, kung saan 3 ospital ang ganap na nawasak at 22 iba pa ang bahagyang nasira. Nagpadala na ang WHO ng halos 3 tonelada ng mga emergency medical supplies at kasulukuyang nakikipag-koordina sa mga global emergency medical teams upang matulungan ang mga naapektuhan. Upang matugunan ang lawak ng krisis, humihiling ang WHO ng agarang pondo para suportahan ang mga operasyon ng recovery at binigyang diin ang kahalagahan ng pagpigil sa karagdagang paglaganap ng sakit pagkatapos ng kalamidad. Entertainment. Kim So-yoon nagsalita. Itinuturing ko ang aking sarili na duwag. Ang South Korean na aktor na si Kim So-yoon ay naglabas ng pahayag kaugnay ng mga akusasyon na may relasyon siya sa yumaong aktres na si Kim Se-ron noong siya ay minor de edad, na naging kontrobersyal matapos ang kanyang trahedyang pagpanaw noong Pebrero 2025. Sa isang press conference na ginanap noong Abril 1, 2025, itinanggi ni Kim So-yoon ang mga paratang at mariing sinabi, "Hindi ko matatanggap ang isang bagay na hindi ko ginawa." Habang pinabulaanan ang mga akusasyong may relasyon sila noong minor de edad pa si Kim Se-ron.
Inamin ni Kim Soo-hyun na nagkaroon sila ng relasyon ni Kim Se-ron noong 2019 at 2020 sa panahon na siya ay nasa tamang edad. Ipinahayag ni Kim ang matinding kalungkutan sa pagkawala ni Kim Se-ron at iginiit na ang kanyang kamatayan ay hindi konektado sa kanya. Nagpasya rin si Kim na magsampa ng legal na kaso laban sa mga nagkalat ng maling impormasyon at paninirang puri laban sa kanya. Sports, B-League, Ramos na mamayagpag sa pagbago ng Levanga laban sa Koshigaya. Ang Filipino basketball star na si Dwight Ramos ay nanguna sa Levanga, Hokkaido sa isang matibay na 97-73 na panalo laban sa Koshigaya Alphas noong Marso 29, 2025 sa Japan B-League. Ang panalo ay sumunod sa kanilang 7 puntong pagkatalo sa parehong koponan. Nakapag-ambag si Ramos ng 18 puntos, 4 assists, 4 rebounds at 3 steals na napakita ng kanyang leadership at galing sa court. Dahil dito, tumaas ang record ng Levanga sa 18-29 na naglagay sa kanila sa ikalima sa Eastern Division. Ang performance ni Ramos ang naging susi sa matanggumpay na bounce back ng koponan. Resiliensya ng Nagasaki Velka, samantala si AJ Edu at ang Nagasaki Velka ay nagpakita ng lakas na loob at nagwagi laban sa Utsunomiya Breaks 77-65 noong Marso 30, 2025 sa Happiness Arena. Nagambag si Edu ng 7 points at 9 rebounds sa panalo na nagbigay daan para mapabuti ang record ng Nagasaki sa 22-25 na naglagay sa kanila sa ika-6 na pwesto sa Western Division. Ang panalo ay isang mahalagang bounce back matapos ang kanilang naunang pagkatalo. Hamon para sa ibang Filipino imports, sa kasamaang palad nakaranas ng pagkatalo ang ibang Filipino imports sa kanilang mga laro. International feature. European orbital rocket bumagsak pagkatapos ng pag-launch. Ang ISAR Aerospace, isang kumpanya ng aerospace na nakabase sa Munich, ay naglunsad ng kauna-unahang flights ng kanilang Spectrum rocket mula sa Andoya Spaceport sa Norway noong Marso 30, 2025. Ang paglulunsad ay paulit-ulit na naantala dahil sa hindi magagandang kondisyon ng panahon. At binanggit ng kumpanya na ang pangunahing layunin ay hindi makamit agad ang orbit sa unang pagtatangka, kundi masubok ang mga sistema ng rocket. Sa kasamaang palad, 30 segundo matapos maglunsad, nawalan ng kontrol ang rocket sa altitude nito. Kaya't bumagsak ito at sumabog pagkatapos tumama sa dagat. Sa kabila ng kabiguan, sinabi ng CEO ng ISAR Aerospace na si Daniel Metzeler na naging matagumpay pa rin ang misyon dahil naabot nila ang ilang mahalagang layunin. Binanggit niya na nakuha nila ang malinis na paglunsad at na-test ang flight termination system ng rocket na mga kritikal na hakbang sa pag-unlad ng proyekto. Patuloy ang kumpanya sa paghahanda para sa mga susunod na paglulunsad. At ang ikalawa at ikatlong rockets ng Spectrum ay nasa proseso ng paggawa, gamit ang mga datos mula sa test flight upang mapabuti ang disenyo at pagganap. Ang paglulunsad ng Spectrum ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalakas ng kakayahan ng Europa na maglunsad ng mga misyon sa kalawakan nang hindi umaasa sa mga hindi Europeyang mga tagapagbigay. National feature, The World Tonight. Kumpiyansa ang abogado ni Duterte na mamabasura ang kaso sa ICC. Ang legal na laban kaugnay sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay umiigting habang parehong nagtatanghal ng kanilang mga kaso ang magkabilang panig. Hinaharap ni Duterte ang mga paratang ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang kontrobersyal na anti-drug campaign mula 2016 hanggang 2022. Ayon kay Nicholas Kaufman, ang pangunahing abogado ng depensa,
walang jurisdiction ang ICC dahil sa pag-urong ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 bago pa man maaprubahan ang investigasyon. Naniniwala siya na ito ay isang malakas na argumento upang may basura ang kaso. Sa kabilang banda, ang mga abogado ng mga biktima ng drug war ni Duterte ay tiwala sa lakas ng kanilang ebidensya at nagsasabing mayroon silang labis na patunay, kabilang ang mga testimonya at dokumento upang patunayan ang mga paratang ng crimes against humanity. Itinituring nilang paulit-ulit na argumento ng depensa ang isyu ng jurisdiction. Naganap ang unang hearing ni Duterte sa ICC sa pamamagitan ng video link matapos siyang arestuhin noong Marso 11, 2025 at nakatakda ang confirmation of charges hearing sa Setyembre 23, 2025 upang tukuyin kung ipagpapatuloy ang kaso. Trivia. Ang Eiffel Tower ay lumalaki tuwing tag-init. Ang kakayahan ng Eiffel Tower na magbagod ng taas at mag-tilt ng kaunti ay dulot ng isang natural na pisikal na phenomenon na tinatawag na thermal expansion. Kapag tumaas ang temperatura, ang estruktura ng bakal ng tore ay lumalawak na nagiging sanhi ng pagtaas ng taas nito ng hanggang 15 cm. Ang expansion na ito ay hindi pantay dahil ang araw ay mas pinapalakas ang pag-init na isang bahagi ng tore kaysa sa iba, kaya ang bakal sa bahaging iyon ay lalawak ng higit pa. Na nagiging sanhi ng bahagyang pag-tilt ng tore palayo sa araw na maaaring magdulot ng pag-shift ng tuktok ng tore na hanggang 18 cm. Sa kabaliktaran, sa malamig na temperatura, ang bakal ay kumakalas at ang tore ay bumabalik sa orihinal nitong sukat. Ang patuloy na siklo ng ekspansyon at contraction na ito ay patunay na maingat na enerhiya sa paggawa ng tore na nagpapahintulot dito na ligtas na mag-adapt sa pagbago-bagong kondisyon ng panahon. At yun ang mga impormasyon mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe sa aming YouTube channel na Pinoy Rap at mag-follow sa Facebook page at manatiling tumutok dito sa aming programa. Salamat! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.